mga ka-farmers. So share lang po namin sa inyo ang mga kaganapan sa araw ito. Mamamutol po kami ng kawayan. So ang iba ay nagpapa-spray. So may 8 taong nag-spray. May 8 din mamutol ng kawayan. Pero mamaya pagkatapos mag-spray, kami na lahat nasa 18 po kami. So ngayon dito pa lang po tayo, nagpapa-spray. So ngayon mga ka-farmers, ang pag-usapan po natin din sa umagang ito, yung patungkol sa mga damo sa gitna ng ating taniman ng talong, ampalaya, makamatis, masili, ano pa. So paano natin sila i-control? So yun po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ang ating ginagamit din may dalawa lang po tayong ginagamit. Yung mga available lang sa atin pwede na. So kung ang available sa inyo ay basta, pwede na. Ang available din sa atin ngayon ay Bariton at saka Glostar. Okay? So yung dalawang herbicide, same AI sila, glyphosate ammonium. And then yung Glostar, ano po siya? Yun po ang generic, at saka yung ano naman Bariton, yun po ang ating multi-company na mga produkto na ginagamit. So kung pag-usapan natin mga ka-farmer sa resulta, maganda si Bariton kasi multi-company, samantala si generic lang. Pero pag ganitong panahon, sobrang init, share ko lang po sa inyo, ang ginagamit lang natin din ay yung Glostar Contact Herbicide. Mura lang po siya, nasa 400 lang po ang 1 litro. So pag mayroon kang 1 litro, may 10 knapsack sprayer ka na. So sa 400 mo yung ganito kaluwang mga ka-farmers, no, nasa labis lang sa kalahating ektarya, matatapos na sa 1 litro. So 400 lang, isang tao lang ang mag-spray, tapos na. So pwede ka mag-umpisa mga ganitong oras, no, mga alas 6:30 sa umaga hanggang mga alas 8, tapos mo na siguro ang 10 tangke. So yun lang mga ka-farmers, 400 ang 1 litro, 420, depende siguro, no, sa mga agri-supply sa inyo na malapit sa inyo. So nasa 400 ngayon din So plus ikaw mag-spray hanggang mga, kung mag-umpisa ka alas 6, mga alas 8 ka pin, tapos mo na. Ayan, malaking bagay po. So pagkalipas ng mga 5 araw, ganito na ang resulta. Yan And then ulitin mo siya pagdating ng 2 linggo para konti na lang ang sumibol ng mga damo. So yun ang ating technique o ginagawa sa pag-control po ng mga damo sa ating taniman ng mga talong. So ngayon nagpapa-spray tayo, pero yung pinapa-spray natin yun ay para sa fruit shot borer or sa whitefly o kahit anong uri ng mga fishing insekto na meron din So yun po ang ating purpose sa pagpa-spray natin. So kita natin mga ka-farmers kung gaano nakaganda ang bulas ng ating talong, no? Yan kita nyo kung gaano kadaming sanga sa ating pinapasuloy na talong. So ito ang ating talong na raton. So parang lalo pang dumami ang bunga din ng mga ka-farmers pag abot nitong 1 buwan at 1 linggo or mga 40 days na mulang nairaton, pwede na tayo magbawas ng mga unang dahon, no? Unang dahon. So tanggalin, alisin natin ang mga matatandang dahon din parang mas lalo pang dumami ang bunga niya. So linisan natin ang puno, no? Yun po mga ka-farmers. And then yung mga sanga, dahil meron na tong naka-install na mga poste magkabilaan, tatalian natin para hindi bumagsak o humarang sa ating daanan. So kita nyo naman mga ka-farmers yung isang area natin doon, no, kung paano natin ginagawa. So pwede nyo gayahin para makakalis kayo sa baluktot o reject. So yun po ang mai-share at maibahagi ko sa inyo. Sana po may natutunan at nakatulong po sa inyo ang ating pag-share ng kaalaman. So sa damo, kung problema ninyo, Glostar Contact Herbicide lang. So kung halimbawa ay nakamulching kagaya sa akin dito lang sa gitna, so very safe, no, ang ating tanim. Kung halimbawa ay matatanamaan ang mga dahon sa ilalim, di bali kasi tatanggalin naman po natin, no, kasi ang Glostar Contact Herbicide, yun po matatamaan lang ang mamamatay or kung halimbawa matatamaan ang dahon, so yun lang.
So di bali matamaan ang puno, hindi naman siya mamamatay. Sinubukan na namin na ang aming i-direksyo sa puno, no? Hindi din. So yung lang, matatamaan lang niya. So lahat ng mga kulay green pag matatamaan ng ating herbicide patay, katulad ng inyong nakikita, no? And then pag may mga damo pa, napansin natin na semi-ball, antayin natin 2 linggo, ulitin natin ang pag-spray. So sigurado na po ako na malinis na uli ang inyong taniman po ng mga gulay. So yan lang po mga ka-farmers. Okay. So share ko lang din ang mulang na iraton siya na ang ating mga na-apply, kasi yun po ang pinaka-importante, no? Lalo na sa ating mga viewers or mga farmers na baguhan, kung subukan lang magraton. So pagkatapos natin nagraton, halimbawa pinutol namin ang lahat ng mga sanga ngayon, kasi pag bansot o pangit na ang mga bunga, kailangan na ang talong iraton, no? Makakatulong din siya para sa patuloy na pag-atake ng fruit borer or white fly. Makakatulong din siya at malaking bagay din na iraton. Okay, and then pagkatapos ngayon pinutol ko, bukas nag-spray ako, no, ng Bio Agronica Plus. Ang Bio Agronica Plus mga ka-farmers, maganda siyang gamitin kasi kung pag-usapan nating fungicide na po siya. Kung antibactericide, antibacteria na po siya. Kung pag-usapan natin antivirus na po siya. So yun po ang ating ginagamit mga ka-farmers, no, sa ating niraraton para yung pinutulan natin, di ba? Dahil buhay ang tanim, matubig. So parang hindi mapapasukan ng bakterya. Yan, mag-spray tayo ng mga pang-anti fungus, yung Bio Agronica Plus sa dosage na 20 ml sa isang knapsack sprayer para diretsong matuyo. And then 3 days after natin na iputol o narato ng talong, nagpapadilig tayo ng fertilizer. So yung fertilizer na ating pinapadilig, share ko lang po sa inyo. Ito po ay Ionic 16, isang sako, 2 bag na miga, at saka Wucosim granule. Kung walang Wucosim granule, pwede lang sa dupos. Din sa susunod, mas maganda malagyan ng Wucosim granule, kasi ang Wucosim granule mga ka-farmers ay malaking bagay din, no? Kasi ang benepisyo po ako sa ating tanim, pag halimbawa ay may Wucosim po tayo, padamihin ang ugat, patibayin ang puno. So yun po ang makukuhang benepisyo. And then sido po siya po ang pagkain sa lupa. And then yung mega natin, pang-alis asim sa lupa, at saka sa fertilizer na ating mga ginagamit, kasi naghalo tayo ng synthetic na fertilizer tulad ng Unique 16. So kung palagi na lang tayong mga synthetic na fertilizer, dumating sa punto na ang lupa natin ay magkaka-acidic o mangangasim. Kaya nga sa bawat apply natin ng mga fertilizer sa ating mga pananim ay may protection na, no, para lahat ng mga nutrient na meron sa mga nilalahok nating fertilizer ay diretso mapakinabangan po sa tanim natin. Kaya nga mga ka-farmers, kahit sobrang init na pa naman, so sa isang area natin sa farm 1, sa farm 2, yung Taisan, naulan sa loob ng isang 4 na buwan, naulan isang basis, mga 15 minutes lang na din wala. And then dito ngayon mga ka-farmers, 4 na buwan na kapen, wala pang ulang nangyari. Pero kahit pa man walang ulan, dahil may tubig, sapat tayong tubig pandilig, dahil may naka-install tayong solar dyan, nanatili pa ding maganda, no? At mabulas ang mga dahon po ng ating talong, dahil po ito sa tulong, no, ng solar power pump na ating ginagamit din sa pagdidilig araw-araw. Okay, so kung kaya araw-araw pwede, pero ang ginagawa ko lang din 3 beses lang sa isang linggo. Ngayon nagdilig, bukas hindi, bukas naman dilig, bukas naman hindi. Ganyan lang mga ka-farmers. So ibig sabihin 3 beses sa isang linggo. So sa damo naman, yun lang ang tatandaan ninyo. Pag tag-araw ang maganda gamitin Glustar Contact Herbicide, kasi mura. Pag tag-ulan, Bariton Contact Herbicide lang din. So yun po ang may share at may bahagi ko nyo sa inyo. Okay, so bago tayo magtapos, may love shout out po sa lahat nating mga
subscriber, no, mga viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. Bye bye and God bless. See you in your next vlog. Thank you.